Okay. So ayun, pupuntahan natin yung flyover sa Tagaytay. Kung naalala nyo yung na-trending dati na flyover sa Tagaytay, ang tagal-tagal bago matapos. So, it's finally open. Binuksan siya noong December. I think first week ng December siya binuksan. So, kailan tayo makakapunta doon? Actually, nagpunta na ako doon pero parang nasa last stage pa lang sila ng nasa last stage pa lang sila ng parang construction. Last na pumunta ako doon. Pero gawa na yung bridge, halos ready to open na. So ngayon, pumuntahan natin para tignan kung ano ba ang itsura pag nasa taas ng flyover sa Tagaytay. So let's go. Sobrang tagal ko nang gamit tong Classic 250i. It's very great sa powerful siya sa when it comes sa overtaking, no? Hindi niya nakakapag-overtake siya ng decent, no? Especially sa mga high speeds, kaya niyang overtake without a problem. And sa gulong naman, hindi ko alam kung makapit siya, pero para sa akin parang makapit siya. Makapit naman siya, decent naman siya sa daan, sa road conditions. And sa mga, ingat nga lang kayo sa mga mabubuhangin na lugar or mabubuhangin na daanan, kasi yun talaga maaari kayong madulas. Last time na nasa Batangas ako, I think na muntik na ako madulas, buti na iangat ko agad yung motor. Thankfully na hindi ako nadisgrasya dahil sa buhangin, no? Buhangin sa may asfalto. Ewan ko, dahil sa mga ginagawang daan dun, siguro yung mga nahuhulog na buhangin galing syempre dun sa mga truck na nagkikerry nun. So na ano siya sa daan, so risky siya, especially sa mga kurbadang daan. So kapag ganun, magano kayo, dapat mag-slow down kayo. Kasi talagang hindi siya makapit sa mga ganong surface. And also sa mga mababasa, hindi siya ganun kakapit sa mga mababasang daan. So may chance pa rin na madulas kayo, mag-skid pag di kayo nag-careful. So umaambon, tapos umaaraw. Damn. Magkakaproblema tayo na to sa I don't know. Siguro sana naman maaraw sa Tagaytay, no? Sana. Tagal ko na dumadaan dito, hindi ko pa alam yung pangalan ng subdivision na to. Governor's Hill. Okay. So Governor's Hills pala siya. Guys, dito tayo sa Governor's Hills dumaan instead dun sa may crossing, sa may manggahan, para save time na rin at para mabilis ang biyahe natin. Sa mga magtatanong kung ano yung gamit kong camera, this is the Ace 2 Pro by Insta360. Tinatanong ako ng iba kong kaibigan kung bakit ako nag-Insta360 kaysa mag DJI Osmo Action 5 or 6. Kasi para sa akin, hindi ko din alam para sa akin parang ang ganda lang ng color science ng Insta360 tsaka dynamic range niya. Maganda siya. Maganda rin naman yung sa Action 5. But I think na mas flexible tong etong Ace 2 Pro. Hindi ko lang alam, pero hindi pa kasi ako nakagamit ng Action 5, so wala akong reference masyado sa comparison. Hindi ko siya mako-compare. Pero ito kasi yung pinaka nagustuhan ko talaga no. Sayang lang kasi nung lumabas, kung magta-try ako ng DJI, siguro yung 6 Pro kung ilalabas nila. Kasi as of now, ang nilabas pa lang ng DJI na latest action camera is the Osmo 6. So baka magkaroon pa siya ng Pro version. Ang gamit ko naman na mic is, this is a intercom, T-Max
T-Max na by Fredcom. Fredcom ba yun? Fredcom. Okay, I don't remember, but it's Fredcom T-Max. So, mabibili nyo lang siya sa halagang 2.5, I think. Malinaw naman siya para sa akin yung audio niya. Hindi ko lang din kasi ma-connect tong... Actually, may isa pa akong mic na external mic para dito sa exhaust ko. So, ang gamit ko yung Lark A1. Hindi mo siya pwedeng i-split eh. I mean, kung meron siyang feature na, ano ba, kasi itong mic ko na to, itong wireless mic ko na to is by pair to. So, isang transmitter, dalawang mic. There's no way na para pag-splitin yung dalawang channel. Dalawang mic. So kapag ni-record mo sila, pares mo silang ginagamit sa post, combined na sila, merged na sila as one. So yun lang yung hindi ko masyadong trip. Yung kinone ko naman siya sa camera, meron siya sa post naman sa mismong Insta360 app. Meron ka kakayan ng ma-control yung volume. No, may option ka para makontrol yung lakas ng volume ng Bluetooth mic. Meron siyang tinatawag na audio mix na feature. Yung external mic and then yung Bluetooth mic. So yung external mic ko is yung gamit kong isa pang mic na wireless mic. Hindi tayo ngayon naka iLog. So naka-standard lang tayo ngayon kasi nakakapagod din mag-grade eh. So sinet ko na lang din siya sa standard na Rec 709. And then magka-apply na lang siguro ako ng LUT kung ano yung usual na ginagawa ko. Ito nga pala, naka-ND filter ako sa X2 ko para ma-achieve natin yung natural blur effect. Motion blur. And then sa white balance, masyadong cool sa white balance. So sinet ko na lang siya sa fix na 4,600 or 800 Kelvin. Kailangan ko na rin palang gumawa ng intro, no? Wala pa tayong intro, guys, eh. Sorry, ah. Ito yung matagal ko nang gustong gawin talaga. Mag-vlog ng motor. Alam mo yun? Katuwaan lang naman na vlogging. Para memories sa mga pinupuntahan ko. Kumbaga may babalikan ako kung sakaling maboard ako. May mapapanood akong mga pinagagawa ko. And mamaya papakita natin yung flyover ng Tagaytay. So hindi lang siya yung experience dun sa road kasi meron din tayong dalang drone ngayon. So baka magpalipad din tayo ng drone mamaya. So sana hindi masyadong mahangin. Pero bundok kasi yun, so expected na mahangin. So yung drone natin di naman kasi ganun kalaki. Lang siya, maliit lang siya. Mini 2. So, ewan ko kung ma-withstand niya yung air mamaya. So, na lang siguro, pabalikin ko na lang din agad. So, wag na lang tayo lumipat ng mataas masyado. What I like about this motorcycle is the ergonomics, I think. Maganda yung ergonomics niya, yung seat height niya. Although di ako ganong katangkaran, ako ay nasa 5'4" lang ako eh. So, ito yung itsura ko kapag sumakay ako sa motor na to. So medyo deep toe lang ako ng konti. Pero manageable naman siya when it comes sa traffic. Manageable naman siya sa traffic. Okay din naman siya. Madali din naman siya i-maneuver. Ang ayaw ko lang dito is yung kanyang bigat. Para sa kanyang displacement, 250cc. Napakabigat niya, guys. Actually. Kasi nakatry na ako ng Gixxer 250. Mas magaan pa yung kaysa dito. Ang bigat kasi ewan ko, sobrang siguro dahil lahat ng materials na ginamit dito sa motor na to is bakal. Ang plastic lang ata dito yung fairings tsaka itong mga yung mga buttons eh. The rest is parang bakal na mabibigat ang ginamit. Which is nakaka-apekto rin kasi sa performance ng bike. So pag gumamit ka ng material na lahat ay bakal. Di ko alam kung anong klaseng bakal to pero parang alloy ata to. Di ko alam eh. Pero mabigat siya actually. Talaga mabigat as in. So yun ang yung pinaka downside I think na ito. Especially kapag minsan kapag aalis ako ng parking, talagang hirap na hirap ako mag Ang hirap niyang i-atras eh. So bigat.
Tapos lalo tiptoe pa ako. So isa yun sa mga siguro kung flat-footed ako, kaya-kaya. Diba? Yan, gumaganda na yung panahon guys. Buti naman. Ito yung inaabangan ko eh. Actually walang bagyo ngayon. Sadyang maulap lang talaga. Kasi December ngayon eh. Naku, madami na namang madami tayo pwedeng gawin na naman kapag nag-summer. Yun talaga yung motorcycle season eh. Motorcycle ride season talaga yun. Riding season talaga ang summer eh. More nasa labas tayo pagdating ng summer, no? Excited na ako mag-summer actually. Yun, binago ko nga pala yung POV settings. Kasi sobrang pala, nasa lowest settings pala tayo. Kaya sobrang tight nung field of view. Kailangan ko siyang action mode para mas malawak yung field of view. Siya talaga ito sa mga pinupuntahan ko lagi ng Tagaytay. Pag trip ko lang talaga mag-ride. Madami na rin kasi siyang spot eh. Parang ang napupuntahan ko pa lang sa Tagaytay parang nasa 15% pa lang eh. Nung mga anong mga kainan tsaka mga tambayan, marami pa akong di na-discover sa Tagaytay. Kaya yun, pupunta-punta talaga ako sa Tagaytay kapag may free time ako. Tulad ngayon, punta tayo sa Tagaytay para tignan ang flyover. Dalan tayong gloves ngayon kasi nakalimutan ko. Ewan ko kung bakit ko nakalimutan. Sa dami-dami ng pwede mo makalimutan, gloves pa. Maganda pa naman. Nasagad ko na ba itong Classic 50i? Oo, nasagad ko na to. I think ang pinakamabilis ko lang na nagawa dito is 120. And yung 120 na yun is pababa. Pero pag paakyat, hindi siya nag-hit ng mahirapan siyang mag-hit ng at least 100. Pero itong motor naman kasi na to, hindi naman siya dinesign for racing, for speed, no? Hindi siya dinesign for ganun na purpose. Pero when it comes sa torque naman, malakas ang torque niya, actually. Torquey siya. Torquey siya eh. Talagang may hatak eh. Gusto ka pa talaga, boss. Hindi ka man lang nagsisignal. Okay. Malapit na ba tayo sa Tagaytay? Yeah, pretty much. Malapit na. Fuel consumption. Actually, hindi ko pa na-calculate yung fuel consumption na to. Ngayon ko palang balak i-calculate. Kaya ngayon, naka-trip meter ako instead na yung regular na odometer. No? Yung mileage. Naka-trip meter ako ngayon. So, once na maubos to or malapis at least madrain, tapos nagpagasalit ako, doon ko palang malalaman kung yung average fuel consumption itong motor. Kasi may mga naririnig ako kasi sa internet, sa Reddit, na ang motor na to means average fuel consumption nila is around 27 to 35 kilometers per liter. So hindi ko sure kung applicable ba sa lahat na yun or baka sa kanila lang yun. Delusion is not delusion until it works, right? But if you succeed in life, they call it vision. But if you don't succeed in life, that is called delusion, right? Parang sa panahon ngayon, parang konti na lang yung mga nagbabasa ng libro, no? Parang halos wala ka na nakikita nagbabasa ng libro. Kumbaga parang flex na lang yun ngayon eh. Flex na lang siya na nagbabasa kami. Pag may nalaman ka na, halimbawa, tropa mo,
na mahilig magbasa ng libro, parang flex na lang siya ngayon no? Parang hindi na siya yung dati na kailangan mong gawin. Kasi kapag hindi mo ginawa yung bagay na yun, hindi ka nagbasa ng libro, wala kang matututunan, no? Ngayon kasi, sobrang accessible na ng mga information, ng mga studies na. Sobrang accessible na ng mga bagay-bagay. To the point na hindi na natin kailangan ng mga traditional na books. So kumbaga, one search away na lang yung mga information ngayon. Unlike before, na di ba pumupunta pa ng talaga ng mga library para lang matuto or mag-aral. Ngayon, hindi, iba na eh. Okay, we're here at Tagaytay kasi nakita na natin ang SMDC. Malapit na tayo sa flyover. Nandito na tayo ngayon sa Tagaytay. Kita na natin yung mga buildings ng condominiums ng SMDC. Gusto ko rin matry makapag-stay in dyan sa SMDC kahit once lang. Ma-experience man lang yung Feeling ko maganda yung view ng Taal dyan eh. After natin dito, actually pwede na tayo pumunta ron sa may dumiretso dun sa may Pascay Ranch eh. Kasi may daan din, parang may daan din naman. May daan kuno din. So doon na tayo diretso, Sky Ranch. Hindi ko lang alam kung ito yung daan papunta ron kasi mali lang ako. Oh, so ito nga. Dapat pupunta pa nga dapat ako dun eh. Buti na lang dito na ako dumiretso. Ang lamig ngayon guys. Malamig ngayon sa Tagaytay. Alam nyo, yung natapos yung flyover, naibsan yung traffic dun sa may sa may Pabulalo Capital. Nawala talaga yung yung traffic as in. Gumanda yung flow ng traffic. Hindi unlike before. Kasi nakapunta na rin ako doon nakaraan kaso hindi ako nakapag-flyover kasi kala ko sarado pa. Kala ko hindi siya pwede sa mga so mamaya malalaman natin, ma-verify natin kung talagang all the time is na siya. Malawak, maluwag na siya all the time. Pagdating natin doon pa lang talaga natin malalaman. At of course, mamaya syempre hindi lang naman tayo pupunta lang roon. Magpapalipad na lang din tayo magpapalipad din tayo ng drone. So para hindi sayang yung punta at saka para makita rin natin yung scale ng pinakatulay. So malakas ang hangin ngayon, so delikado mag-drone. Ang lakas ng hangin guys, talagang may top box pa naman ako. Parang natutulak ako ng hangin. Lakas ng hangin. Yup. Damang-dama. Tama ba ako nang pinupuntahan? Baka mali na ako. Baka doon pala sa kabila yun. Bulalo. Okay. Ito na guys. Nandito na tayo. Speaking of, we're here. Finally. Mararanasan na natin kung anong feeling na dumaan sa flyover sa Tagaytay. So, mananahimik na lang ako. Let's just enjoy the view. Look at that. Oh my God. Kita dito yung Taal man, buong Taal. Oh my God. Ganda. Hindi na. Not bad. Hindi, so tinan nyo. Kita dito lahat eh. Wow. Sakto. Oh my God.
Ngayon naman dito yung sinara. Oh my god. So traffic pa rin kasi sinarado naman tong kabilang daan. I don't know man. But, you know, babalik tayo kasi so ngayon ipapakita ko sa inyo yung drone shots ng tulay. Okay? Kailan ba aamin? Ito ang dalangin. Tuwing nasa piling, laging lumalapit. Hindi na naisip, inip mo'y sumapit. Laging susuyuin. Hey! Ayos lang kung di pa kaya. Walang problema, basta't huwag mawala. Ayos lang kung di pa kaya. Walang problema, basta't magtiwala. Bale yun. Sana nag-enjoy kayo sa ride natin yun. Mas sa mga susunod na rides natin, marami pa tayong lugar na hindi napupuntahan sa sulok ng Pilipinas, no? So, try natin puntahan yan isa-isa. Maraming salamat at see you sa susunod na ride natin. Let's go! Nung ako'y nagpagkalay